ngayon sa ating pagpapatuloy na how to raise children in today's culture, makikita natin na one of the things that we recognize, or I recognize at least that has significantly changed from when I was a child to the childhood of yung mga bata ngayon, no? It seemed like every parent, no, or the majority of parents agreed on what a well-behaved child was. Do you agree? Kumbaga, noon, 10 years ago, ang standard ng isang magulang sa well-behaved child ay iisa lang. Nag-agree sila. It's common. Di ba? Anong ibig kong sabihin? Every parent will agree that a well-behaved child says po and opo. Tama po? And pag tinatanong po ang bata, they speak up. Sumasagot po sila pag tinatanong, di ba? And every parent would agree that a well-behaved child respects adults or anyone who is older than them. They call them kuya, they call them ate or tito, tita, di ba? Ano pang ginagawa ng mga bata noon? Nagmamano. Di ba? Nagbe-bless sila. Tapos, isa pa, they do not talk back to their parents. Hindi yan sila sasagot, di ba? Sa mga matanda. At saka hindi sila nakikipag-argue. Hindi sila nakikipagtalo sa mga matatanda. Ano pa? A well-behaved child noon para sa mga matanda is a child that is well-behaved in public places. Diba? Pag nasa public places sila, they don't run around, they don't roam around, they are not loud, they don't scream. Diba? At saka hindi sila yung ginagalaw lahat ng mga bagay. Diba? Ano pa? A well-behaved child para sa mga sa mga parents nun is they only acknowledge two genders. Do you agree? And they act accordingly. The children act accordingly, 'di ba? Pagka merong we know na dati pa naman meron na ring mga may gay, may lesbian, pero sobrang tinatago nila. 'Di ba? Ayaw nilang ipalabas, ipakita, no? And ito pa, ewan ko kung mag-agree kayo, ha? Para sa isang magulang noon, ang well-behaved child helps in keeping the house. Do you agree? Okay, meron pa nga. Some even contribute to the finances sa mga gastusin sa bahay. Diba? So pag magulang ka, pag kaganyan ng anak mo, itong anak ko is well-behaved. But mga kapatid, times have changed. Okay? 10 years, fast forward 10 years, today some parents, they don't mind. They don't care if their children don't say po and opo. Sasabihin nila, English speaking kasi yan. Alam niyo naman sa English, wala namang po and opo, di ba? Wala po and opo, di ba? Wala namang po and opo. Di ba? At saka sasagot yan sa mga matatanda, pero hindi sila nagagalit. Kasi Western na tayo ngayon, of course, they have to speak their minds. Di ba? Pero pag sa lola ko yan, baka, di ba? Ewan ko, nakaka-relate kayo sa sinasabi ko, ha? Parang puro mga millennials yata yung dito, ha? Ano pa? Yung mga bata, takbo ng takbo kung saan-saan, sigaw ng sigaw, ang iingay, di ba? Kung ginagalaw kahit hindi nila pwedeng galawin, gagalawin nila. Okay lang yan, kapatid. May ADHD kasi yan. May ADHD, intindihin mo na kapatid, may ADHD yan. Parang gano'n. At saka hindi sila napapalo. Mga bata ngayon, parang pakiramdam ko, kulang sa palo talaga eh. Di ba? Hindi yan napapalo kasi daw, hambalusin dapat. Sa atin, hambalos eh. Pero, yung mga kabataan ngayon, hindi na pinapalo. Bakit? Child abuse yan, kapatid. Pagka nakita ka ng polis, uhulihin ka. Nagsimula yan sa mga western countries, di ba? Ano pa? You can choose whether you want to become a boy or a girl. Diba? You have a choice. Or a horse, or a plant. Diba? Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita papakialaman. And then, mind you, kapatid, sa mga school, tinuturo yan. Diba? Pero sa mga ibang mga magulang, okay yan. Okay yan. We should welcome development. Diba? Pero, okay, magpatuloy tayo. Ano pa ang okay sa mga magulang? Okay lang kahit yung anak nila nakapag-aral na, nakapagtapos na, tatambay lang sa bahay, freeloader lang, di ba? Gigising lang kung kailan nila gustong gumising.
Uuwi sa bahay kung kailan lang gusto nila umuwi, di ba? Okay lang yan, parang ganun. Parang binibaby, di ba? So, ang culture natin ngayon, di ba? There is a wide variation of belief on what good behavior is. And it is really hard for the parents to find a common value that is the same as you. Lalo na kung magkalayo ang inyong age gap. Di ba? Ang hirap na. Dati-dati, ang image ng isang good neighbor is, kapitbahay nyo, is they watch after you. They watch after your children. Di ba? Dati, nung bata ako, naalala ko, pag nagbabasketball kami sa labas ng bahay, kasama ko yung mga kalaro ko, kahit may isang parent lang na nanonood, isang tatay lang na nanonood, yung mga magulang na nasa bahay, they are rest assured that their child is safe. Okay? Nandun si Mang Domeng, okay lang yung mga bata, may nanonood. Diba? But what is the image of a good neighbor today? A good neighbor today is walang pakialam. Mind your own business. Diba? Trip namin to, trip niyo yan, wala tayong pakialamanan, diba? Diba? Kung gusto ng anak mong maging babae, so be it, diba? Bahala ka na dyan. Yun ang image ng good neighbor. And it's sad because our culture has evolved into that. Hindi pa po nakakalungkot. Dati, pag yung bata, parang may ginagawa na maaring ikadisgrasya niya, uy, anuhin mo, sasawayin, di ba? Dati, ang isang magulang, any parent can rebuke a child. And the other parent would appreciate that rebuke. They would appreciate that parent rebuked his son. But now, pag nirebuke mo yun, mag-ingat ka. Baka sabihin ng magulang, anong pakialam mo? Ba't mo pinapakialaman yung anak ko? So it has come to this. Di ba? So makikita mo, ang culture natin ngayon, balok na. Balok, hindi na katulad nung dati. Di ba? And now, mga kapatid, now that our children has grown, we are not very happy on how they turned out. And who do we blame? We blame culture. Kasi wala tayong magagawa, kapatid. Produkto na talaga sila ng kultura. Produkto na talaga sila ng information overload. Kasalanan niya ng social media. Kasalanan niya ng mga friends nila na high-tech, advanced mag-isip. Yun yung bine-blame po natin, mga kapatid. Diba? Tinatanggap na lang natin kung ano sila bilang produkto ng kultura ngayon. Amen? Next slide, please. But mga kapatid, as Christians, our role is not to fit culture. As Christians, our role is to establish culture. Do you believe that, mga kapatid? That no matter how much times have changed, no matter how much the culture evolves into something that is contrary to our beliefs, our home, there will only be one culture, kapatid. And that home will worship God, will serve God, amen? Will read the Bible, will study the Bible, will live it out, mga kapatid. And will pray for one another. That will be the culture in our home. It doesn't matter kung yung worldview iba. But in our home, that will be the culture. Amen po ba? And as part of the community, mga kapatid, we live out this kind of culture. And we will love our neighbors like this, mga kapatid. Even though they find it weird. Ang weird naman ni kapatid, di ba? Pa-brother pa. But really, our duty is to establish a culture in the house and bring it to the community, mga kapatid. This is the only way we can change our community. But mga kapatid, mind you, it is established in the home. If you really want to impact the community, if you really want change in the community, it has to start from the home. Amen po ba? Kaya nga meron po tayong mga MCs, mga missional communities, so that we can bring this kind of culture into the community. So, I also commend the
Leaders, itong araw na to, we will commend everybody who's serving the Lord, no? Salamat po sa inyong pagpapagal. Salamat po sa inyong walang sawang paglilingkod sa Panginoon at naaabot natin, no? Yung mga kapatid natin sa iba't ibang area ng Marikina. Di ba? So, yun po. But going against culture, mga kapatid, do you think going against culture is easy? Mahirap. Para po tayong lumalangoy sa against the current. Para po tayong lumalangoy against the waves ng ano. 'Di ba? Imagine, mga kapatid. Imagine how can a Christian whose belief is contrary to worldview thrive? Paano tayo magta-thrive, no? Kung yung anak mo, alam na meron, at tinuturo mo sa anak mo that there are only two genders. But everybody around him is saying no. You can choose your own gender. Kung napapalibutan siya ng mga ganun, sa school, di ba? Yung mga kaibigan niya, ganun mag-isip. How will you preserve the innocence of a child if there's too much pornography in social media? Pornography is very easily accessible ngayon, di ba? And di mga parents, sa tingin niyo ba, lahat ng mga parents, binabantayan yung mga anak nila? Wala. Bibigyan niya ng cellphone yan para tumahimik yan, tapos papabayaan na nila. Kapatid, paano mo papipreserve yung innocence ng anak mo? Alam niyo, may survey na kung anong edad na expose ang mga bata sa pornography itong era na to. 9 years old, as early as 9 years old, mga kapatid, na-expose sila sa pornography. Di ba? Is it that shocking? How will you tell your friend to preserve the marriage when the country itself is encouraging divorce? Di ba? How can you teach your children to love God when his friends believe that there's no God? Believe in yourself. There's no God. Di ba? Magtiwala ka sa sarili mo dahil yung sarili mo lang ang tutulong sa'yo, di ba? Ang hirap po, mga kapatid, di ba? Today, I want to encourage you that it is still possible, mga kapatid. In these kinds of situation, when we don't know what to do, parang sinabi nga ni Rachel, di ba, nung nagpatotoo siya, darating ka sa point na hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Di ba? Lalo na, kung nagpapalaki ka ng 3 anak, 4 na anak, 5 anak. Darating ka talaga sa point na sagad na eh. Kumbaga, nasa dead end ka na. Ano bang gagawin ko? Diba? But you know what? You know where the answer is? The answer is in your Bible, mga kapatid. Buklatin niyo po yung Biblia niyo. There is one person in the Bible who also had this dilemma, no, against culture. But he never compromised. He lived his life according to Scripture when everything around him was against it. Alam niyo kung sino yon? Sino? Sige nga. Si Daniel. Sino nagsabi nun? Very good. Si Daniel, di ba? Yay! Si Daniel, kung alam niyo ang story ni Daniel is, they were captive in the Babylon. Di ba? And we know that Babylon is a city that has diverse, polytheistic sila. Iba-iba yung God nila. Para sigurong India ngayon. Yung kung sino-sino yung mga sinasamba nila. Sumasamba sila sa araw, sumasamba sila sa puno, sa halaman, di ba? So, iba-iba. Now, para ma-encourage tayo, mga kapatid, na ma-encourage tayo na i-uphold yung ating beliefs, basahin po natin yung Daniel chapter 1. Okay, babasahin ko po. Sundan nyo lang ako kahit hindi nyo na po basahin. Pero, basahin nyo lang sa isip nyo. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Sinakop niya, no? And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. This he carried off to the temple of his God in Babylonia, and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family
and the nobility. Okay? Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Okay. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. So makikita mo pa lang dyan, inculturate sila. Di ba? Kumbaga parang idadali yung culture sa. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Yan si Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Tinuro na yan sa Sunday school. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. So, parang nagkaroon ng compassion yung guard, no? Yung official. But the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Ipapapatay ako ng hari pag nakita na pumayat ka or para. The king would then have my but the official told Daniel, I am afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young? Ba't naulit? The king would then have my head because of you. Next verse. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed, over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please, okay, test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Subukan kaya natin. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So, the official, he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Wow, gulay lang, tsaka tubig, no? So, the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them the vegetable. So, hindi na rin nakapag-ano yung official. O sige, kung ayaw niya yung royal food, eto na lang yung gulay nyo. Gusto nyo, di ba? To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. At the end of the time, set by the king to bring them into his service, the chief official presented them to Nebuchadnezzar. Alam ko parang meron yan 3 years para ihanda sila eh. The king talked with them and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and the enchanters in his whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Praise the Lord. Let us pray. Lord, salamat po Panginoon sa iyong salita na pag-aaralan namin ngayong umaga na ito. Lord, I pray that you open our mind, you open our heart, Lord God, for the word that we will receive today, Lord God. I pray that this will be part of our spirit, Lord God, and it will be alive in our spirit, Lord God. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang deliver lang nothing but your word this day. Panginoon, salamat po. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, so that's Daniel chapter 1, verse 1 to 21, basically the whole chapter, di ba? Next slide po. So, ayun po, nakita po natin how Daniel thrived kahit nandun siya sa culture na contrary sa kanyang belief niya. And what can we learn from the chapter? Di ba? Number 1 is to embrace the change. Mga kapatid, ang ano natin ngayon, ang era natin ngayon is meron tayong information overload. And mga kapatid, that is not bad actually. Di ba? Kung naaalala nyo yung common grace na pinitch ko last time, that is common grace. Ano yan? Kumbaga, gift yan ni God, yung information. But of course, if there's a gift, you can use it in 2 ways. You can use it for good, you can use it for bad. But as Christians, of course, we have to use it for good. Tama? But if there's change, we have to embrace it. Di ba? Daniel and his friends adapted to a foreign land. They embraced the changes to their environment
with grace and resilience, di ba? And they never even once complained. Minsan sa atin, problema natin, reklamo tayo ng reklamo. Bakit ba ganito bago kong trabaho? Walang aircon, lagi na lang may overtime, pero wala namang overtime pay. Tapos, ang position ko, ito lang yung job description ko, kung ano-ano yung job description ginagawa ko ngayon. Ang dami nating reklamo, mga kapatid, di ba? So, embrace the change, di ba? Next is, navigate cultural changes. Despite living in Babylon, the four of them, they stayed true to their own values. Diba, naalala nyo na inaalok sila nung food na galing dun sa king's table and wine. But this is contrary to their belief. And kahit gaano pa kasarap yan, ang kakainin ko lang, gulay at tubig. Diba? So they stayed true to their own belief. Ngayon, mga kapatid, pagka kinontra mo ang supervisor mo, anong mangyayari? Diba? Sabi sa'yo ng supervisor mo, tara, samahan natin yung client sa beer house para pag-good shot naman tayo. Ikaw, being Christian, hindi yan align sa belief mo eh. So, tatanggi ka. O, kinabukasan, ano mangyayari sa'yo? Wala ka na. Di ba? Siba ka na, di ba? O, bad shot ka na, di ba? But, and karamihan sa atin sa mga Christians, di ba? Lalo na nasa corporate, nagko-compromise tayo. Di ba? Kasi, sabi kasi ng, supervisor eh. Pero gusto mo rin naman. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat. Pero ang ibig ko lang sabihin, nagko-compromise sila, di ba? But Daniel and his friends, they stayed true to their own values. Number three, practice discipline. They chose a simple diet over indulging dun sa mga food ng king. And over, parang ang nare-represent nito is worldly pleasures. So, they chose a simple life, basic lang, di ba? Over yung indulgence, di ba? And number 4, they seek divine wisdom. Di ba? The wisdom of God was upon them as He interpreted the king's dreams and visions. Doon kasi sa chapter 2 na ito, actually, na-promote kasi sina Daniel. Well, sa chapter 1, sinabi pa lang, na nakapasok sila sa king's court. Kasi ang story niyan, yung mga napili na yun na mga parang candidates, ite-train yan for 3 years para piliin kung sino yung magtatrabaho sa king's court. Yun. And napili nga silang 4, so sila. Doon sa chapter 2 niyan, kung tutuloy nyo, kung devotion nyo po yung Daniel, makikita nyo po, si Daniel po, na-promote lalo na kasi, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon, ng knowledge, kung paano i-interpret yung dreams ni Nebuchadnezzar. So, makikita mo doon, yung kabuuan ng Daniel, it is really a Christian thriving in a culture that is contrary to a Christian's belief. So, mga kapatid, wag natin i-overrate ang culture ngayon. Kasi noon pa pinagdaanan na yan eh. Wag natin sisihin ang culture. Kasi kung tutusin, mas mahirap pa yung pinagdaanan ni Daniel. Di ba? And kung gusto mong ma-inspire, basahin mo yung Daniel, di ba? Nag-thrive siya kahit na taliwas yung kanyang paniniwala sa hari na mismo. Kahit magkaiba tayo, di ba? Pinromote, walang magawa yung hari. Siya yung pinakamagaling eh. Bakit siya yung pinakamagaling? Because the wisdom of God is with Daniel. Amen po ba? Huwag po kayong mag-alala. Pag ang wisdom ng Panginoon nasa inyo, wala po kayo dapat ipag-alala. Kahit gaano pa ka-lupit nung boss nyo, kahit gaano pa ka-stricto niyan, if the wisdom of God is with you, you have nothing to worry about. Amen? Okay. So, ba't ba tayo napunta dito sa Daniel, no? Okay, ang topic naman natin is how to raise godly children. Well, mga kapatid, para sa akin kasi, no, if we are going to protect our children from today's culture, di ba? First, we must create our own culture. Di ba? And it doesn't start at school, mga kapatid. It doesn't start in the church. It doesn't start in Bible school. Where does it start? It begins in your home. Why? Because yun ang pinakamaraming oras na exposed tayo sa ating mga anak. That's why we don't leave the spiritual growth of our kids to the Sunday school teachers, to the preacher.
Di ba? We don't leave it to them. You have to be responsible na ikaw ang mag-a-upbring sa kanila, sa kanilang spiritual growth. And mga fathers, this is a call out to you. Kayo dapat ang magli-lead sa home. Amen. Hindi ang nanay po. Kayo po, you will be the priest in the house. Amen ba? As parents, in order for you to raise godly children, first you need to establish that culture. Amen? So having established that, mga kapatid, I want to share with you, ito na po, yung meat na preaching. Next slide po, Sam. Meron pa pala. Okay, next slide. Ayan, I want to share with you, ito na po tayo. So, I want to share with you the 8 key strategies to raise godly children. Okay, number 1. Amusement is not the highest priority. Your life does not revolve on entertaining your children. Okay, ano po ang ibig sabihin nito? Diba? Nung baby pa yung mga anak natin, sino dito ang may mga anak na baby pa? Taas po ang kamay. Wow, marami-rami, di ba? Nung mga baby pa yung mga anak natin, ngayon, mga baby pa sila, di ba? Super cute! Di ba, meron kaming baby ngayon. Si Abe, ayun. Ayan, taas mga kamay mo, Abe. Ayan, meron baby ngayon, di ba? Meron din kaming baby, si Alia, di ba? And ang mga babies, they get all the attention. Di ba? And anong gusto natin gawin pag may baby? Di ba? We will do all these crazy things para mapangiti lang sila, di ba? O pag ngumiti sila, pag bibili tayo ng, pasalubungan natin, bigyan nating birthday gift ng laruan, si Alia or si Abe. Kasi ma-enjoy niya yon. Amen po ba? Gustong-gusto natin yun, kaya whatever it takes to make them happy, ginagawa natin. But pag baby pa kasi sila, hindi pa nila kayang mag-isa. But soon, this baby, they will grow. And they will start to do things on their own. Amen? And mga kapatid, ito yung time na entertaining them should not be the top priority anymore. Okay? Ano ibig sabihin? They have to learn discipline. Hindi kayo nagsasalita, parang hindi kayo Amen, but they have to learn discipline. As soon as they start doing things on their own, they have to learn discipline. Alam niyo ba, mga kapatid, you might not agree with me, but nung magulang kayo na may baby pa kayo, ginawa niyo na yan eh. Anong ibig ko sabihin? You might not be aware, but when they were still babies, anong inaano natin? Wag kayo maglaro dyan sa malapit sa hagdanan. Bakit? Baka kayo malaglag, di ba? Wag kayo maglaro sa may mga pinto. Bakit? Baka maipit. Alam mo naman yung mga bata, pagka nagtatakbuhan, naghaharutan yan, biglang, boom! Igaganon yung pinto. Yung pala, nakaganon yung kamay nung isang bata. Di ba? Ano pa yung mga sinasabi natin? Huwag kang pumunta sa kusina dahil sa kusina may mga kutsilyo, may mga maiinit, baka matapunan ka ng kumukulong tubig o kumukulong sabaw, di ba? Tapos yan, huwag niyong hawakan yung mga maiinit tawa, huwag niyong hawakan yung apoy dun sa kandila, yung mga ganun ba? Di ba? So may some form of discipline na rin tayo na ini-enforce sa mga anak natin. And tatanungin ko kayo mga kapatid, is discipline amusing? Is it entertaining? No. But, it is not an excuse to dismiss its importance. Hindi porket hindi gusto ng anak mo yan, i-dismiss mo na yan. Hindi mo na yan gagawin. Amen ba? Imagine kapatid, yung anak mo, ayaw kumain ng gulay. Di ba? Ikaw na magulang, gustong-gusto mong, ayaw kumain ng magulang, gustong-gusto mong pakain ng gulay, dinudura. Papayag ka ba na hanggang lumaki yan, hindi yan kakain ng gulay? Hindi. Madali ba magpakain ng gulay? Ang hirap! Di ba? Minsan papakainin mo ng gulay, gagano ba? Ang OA, di ba? Gaganong-ganon ba? Pero ang hirap talaga, mga kapatid. Minsan, pakainin mo na yung bata, napakahirap, di ba? Aabutin ka ng
aabutin ka ng 1 oras, pinapanood mo na ng Cocomelon, binigyan mo na ng mga candy, ng chocolate drink. Ayaw galawin yung pagkain, di ba? Ang hirap mga kapatid, but it doesn't mean you have to dismiss that. You have to do it. Di ba? Imagine the good things our children will miss if we pursued the amusement. If we pursued amusement as the highest priority. Di ba? Ano ba yung mga discipline na kailangan ginagawa ng mga anak natin? Sleeping early. Yan. And waking up early na. Anong oras na? 1:00 na, pagigising mo lang. Di ba? Bakit? Anong ginagawa? Kasi dinadala yung cellphone sa loob ng kwarto. O yan. Dapat yung mga magulang dito, nagko-confiscate na ng mga Lalo na pag may mga kwarto na yung mga binata nyo. Naku, confiscate nyo yung mga cellphone na yan pagdating ng 9:00 ng gabi. Tingnan nyo, yung anak nyo, kinabukasan, 6 pa lang gising na. Kasi wala na silang magawa pag wala na silang cellphone. Yan ang tingin ko sa kanila ngayon. Ano pa? Ano dapat ang alam ng mga bata? They have to know how to fix the bed. That's the first thing that they have to know. Kahit 5 years old yan, 6 years old yan, pagkabangon nila sa higaan nila, kailangan ayusin nila yung bed nila. Nako kapatid, hanggang ngayon, hindi pa rin nila yan alam gawin, teenager na ay nako kapatid. Mag-double time ka na sa pagdidisiplina ng mga anak mo. Doing household chores. Di ba? As young as 6 years old, 7 years old, kaya na yan magdilig ng halaman, kaya niya na maghugas ng dishes, di ba? Ako nga, gustong-gusto ko talaga yung pagpapaligo ng aso Dahil yung mga anak ko, madidirihin sa ganun. So ako nagpapaligo ng aso, pero dapat mga kapatid, bigyan na natin sila assign na natin sila ng chores. Di ba? We should not make parenting decisions based on the fun factor. Diba? Let's not do that. For example, when your child throws a tantrum, ito, nangyari na sa akin to. Nung si Carlos, nung baby pa. Pag pupunta kami sa SM, pag dumadaan kami sa toy store, ginaganong ko lagi yung yung mata niyan. Kasi pagka nakita niya yung toy store, tapos, may ipapabili yan sigurado. Pag hindi mo yan binilihan, alam na namang nangyayari, di ba? Di ba? For example, Carlos throws a tantrum in a store, di ba? Magulang, it is not the time to give in by giving them what they want. Okay. Yun po ang kailangan natin gawin. But, explaining why they can't have it yet. You cannot have that yet. Pwedeng, ang dami mo pang laruan sa bahay, di ba? Wala tayong paglalagyan yan, di ba? Kinakalat mo nga lang Di ba? Kung gusto mong mabili yan, pwede mong sabihin, kung gusto mong bilihin yan, kumuha ka muna ng toy mo sa bahay, ipamigay mo. Pagka meron ng space sa cabinet na paglalagyan yung toy mo, yun, pwede na tayong bumili. Di ba? Ganun. Kailangan medyo rin tayo Isipin din natin kung paano natin sila Sometimes we have to learn how to say no. Not because we are never gonna give them, but it's not yet the time to give it to them. Amen po? Don't be rattled when sino dito yung mga anak nila, pagka kinuhanan mo ng gadget, I'm bored. I'm bored. Para bang yung boredom nila responsibilidad mong hindi sila mabored, di ba? Di ba? The easy way out. What is the easy way out? Bigyan mo ng iPad. Sige, mag-iPad ka na nga lang dyan para hindi ka na ma-bored. Di ba? But what is the right thing to do? Instead, let them be bored. Di ba? Let them be bored. Maghanap ka kung paano ka ma-entertain ng sarili mo. Di ba? Yung pagiging masaya mo, wag mong idepende sa amin, sa mga magulang mo. Di ba? And studies show na letting your child be bored and letting him do things on his own, actually, is may positive effect sa cognitive niya. Di ba? Kasi nagiging siyang creative. He learns how to cope. Di ba? Yun po. And magulang, wag po natin kunin yung opportunity na yun na matutunan nila
na lagi natin tayo ang, naku, yung anak ko, bored na, ano bang gagawin ko? Bilihin ko na lahat ng mga laruan sa department store. Alam mo, kapatid, kahit bilihin mo yung mga laruan sa department store, he will still be bored. Diba? Isang beses nga, meron kaming box na lang galing sa, may pinadala yung ate ni Blanca galing sa Amerika, balikbayan box. Tapos nung na-empty na namin yung balikbayan box, si Gabi at saka si Mickey, naglalaro doon sa box. Ginagawa nilang eroplano, tapos ginagawa nilang igloo. Tapos sabi ko kay Honey, tingnan mo tong mga to. Kung ano-ano pang mga binili natin ng mga laruan, masaya na pala sa box. Sana binilan na lang natin 3 box na iba-ibang di ba? Iba-ibang size, di ba? Bakit mga kapatid? Anong sinasabi nun? Wala sa laruan yan eh. Nasa creativity nila yan eh. If they want to have fun, they can have fun. You don't have to you don't have to do that for them. Amen ba? Tingnan mo nga yun, karton lang, masaya na, di ba? Huwag naman sana maging makakalakal sila pag paglaki nila. Pero yun ang ibig ko sabihin, di ba? And what else? This also teach them self-control. Okay? Not just them, but also you as a parent. Di ba? It teaches you self-control. Madali ba natanggihan ng bata pag umiiyak? Mama, please, mama. Please, please. Madali bang tanggihan? Di ba hindi? Kaya, actually, ikaw din, na magulang, nade-develop din yung self-control mo. Kaya kitang tiisin. Please! Di ba? Sino sa inyo yung mga ganun yung mga anak? Ganun. Please, mommy, please, mom. Di ba? Ang hirap tanggihan. Pero kung alam mo kasi kung ano yung makakabuti sa kanila, you have to say no. This is not for me, it is for you. It is for the child. Amen po ba? Okay. Proverbs 25:28 says, ano sabi doon? A person who lacks self-control is like a city breached, unprotected without walls. Amen? If your child does not have self-control, there is no protection from danger and enslavement to sin. Amen ba? Parents, listen to this, parents who let their children get anything or whatever they want are raising adults that are entitled. What are entitled individuals? Who are they? They are irresponsible. May sense of entitlement. They blame others for their mistakes. Di ba? They don't take accountability for their own mistakes and they always make excuses for their poor behavior. Do you want to raise adults like that, mga kapatid? No, of course not. Di ba? So, we have to practice self-control. Amen? Number 1 pa lang yan, di ba? Ganda ba, mga kapatid? Sige, tuloy po natin. Number 2. Okay, parents call the shots. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Do you call the shots at home? Sino? Si mommy o si daddy? Bakit? Mga daddy. Ano ba naman tayo? Lakasan nyo naman yung daddy. Ba't puro mommy lang naririnig ko? Of course, the daddy, di ba? And the mommy is the supporter. Amen? Parents call the shots. They are the authority in the house. Parents should lead and make decisions rather than letting children dictate the terms. Diba? Minsan kasi, pag nasa bahay, lalo na pag meron tayong baby, diba? Yung baby, ganito kalaki, tayo ganito lang. So kung anong gusto, ang bata na nagdi-dictate. Mami, gusto kong kumain sa Jollibee. Mami, ganyan-ganyan. Mami, punta tayo sa ganito. Bilihan mo ako nito. Sige anak, sige anak. Diba? Dapat hindi ka nun, diba? And today, in our age, it could sound autocratic. Parang, bro, Chris naman, ibig mo bang sabihin, wala na talagang say ang mga anak? Puro yung mga magulang na lang? What do you think is my answer? Yes. Dapat lang. Dapat lang, di ba, Pastor Orly? Amen. Buti ba si Pastor Orly, nag-a-agree sa akin.
even if children are too comfortable, sabi kasi dito, today it might sound autocratic, but in Ephesians, basahin po natin, in Ephesians 6 verse 2 to 3, sabi, honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may have a long life on earth. See? Diba? I-honor po natin. The first commandment with a promise. Diba? Even, mga kapatid, even if your child is too comfortable on being on equal plane with you, kasi there will come a time that ang tingin sa'yo ng mga anak mo parang buddy, parang best friend. Ganun na lang. And I'm saying, mga kapatid, there's nothing wrong with that. If you've developed that kind of relationship with your child, that is actually good. Diba? But, diba? But the Bible tells us that the parents are the authority figure, mga kapatid. Kahit na buddies kayo, the parents are still the authority figure in the house. Amen po ba? The father is not the fourth child. Ayan yung asawa ko. Parang anak ko rin yan eh. Batukan ko pa yan eh. Di ba? Ano rin yan eh. Paasikasa din yan eh. Pasaway din yan eh. Di ba? Sino dito nakaka-relate? Moms, mommies, o mga asawang babae, don't call your husbands the third, the fourth child. Di ba? Kapatid, masisira ang dynamic ng family eh. What do I mean? Di ba sinabi sa Bible, wives, submit to your husbands. How can you submit to a fourth child? Kung tatawagin mong third child yan, yung asawa mo, fourth child, paano matatakot o paano susunod yung mga anak? Sa fourth child ka lang pala, mas bunso ka pa sa akin. Mas bunso pa eh, no? Di ba? And the mother, di ba? The mother is not the commander. Di ba? Magka-rhyme lang sila, mother, commander. Pero hindi sila ang commander, di ba? The father is the leader, di ba? Amen po ba? Bakit ang hina? Mga tatay, bakit ang hina nyo mag-amen? Huwag kayong mag-alala. Sinabi ko na sa mga mother, hindi kayo aawayin yan pagdating sa bahay. Ikaw pala ang authority, ha? O, sino ang authority ngayon? Mga father, kayo ang authority sa bahay, kayo ang leader. Amen? Amen naman kayo, mga kapatid. Di ba? Oo nga. Sinasabi ko nga, sabi nga ni Blanks yun eh. Bakit hindi sa Father's Day yan? Anyway, di ba? Most of us joke about this, no? Every time. But, wag na po natin gawin yun, di ba? Lalo na pag naririnig ng mga anak natin, di ba? It would really ruin the dynamic of the family. Parents as the authority, although they're the authority, they should not be strict. They should not be angry. They should not be loud and mean, di ba? But they have to be loving, providing, guiding, and teaching. Yan po ang role ng mga magulang, di ba? And mga kapatid, I just want to point this out. The kingdom of God is not a democracy. Amen? We need to learn how to bow to a king. You need to walang yung sinasabi mo dito. You need to bow to a king. Ganyan dapat ang model sa bahay natin. You need to bow to the king. Sino ang king? The Father. Yan! Nagre-rema na sa'yo, pastor. Sa mga iba, hindi pa ba nagre-rema? Sino ang king sa bahay? The Father. Yan. Although kids don't have to bow to us as their parents, they don't have to do that. But they should know their place. Meron ba? Kung anak ka, you should know your place, di ba? Because they have to understand there is an order in life. There's a hierarchy. Amen? There's people above you that need to be honored. And they are the parents. If they know this, then they would honor the authority of the teachers. They would honor the authority of police officers. They would also honor the authority of their supervisors, their boss. Di ba?
People that you respect, they honor it. Honoring authority, mga kapatid, starts at the home. Di ba? Kaya kung ikaw, pasaway ka sa batas, anong klaseng authority may natutunan ka ba sa bahay nyo? Wala. It starts at the home. If you want your children to submit to authority, they have to learn it in the house. They have to learn it at home. And you should train them that way. Amen po ba? If they can do this at home, then they will not do this outside the home. Amen? Okay. The eye, next slide please. Sabi dito, the eye, sabi sa Proverbs 30 verse 17, no? The eye that mocks a father and despises a mother's instruction will be plucked out by ravens of the valley and eaten by vultures. Ayan. Di ba? Parents make mistakes. We know that because tao rin naman ang mga magulang. Di ba? But children, mga children, you cannot disrespect us kahit nagkakamali kami. Amen ba? Sino dito ang mga children, mga nag-aaral pa, taas ang kamay? Wala na bang nag-aaral pa? Ayun, nandiyan sa likod, di ba? Even though nagkamali ang mga magulang natin, di ba? And alam nyo yun, wag nyo nang, you still have to respect them. Amen po ba? You cannot call us names. You cannot call your parents stupid. You cannot call them idiot. You cannot call them, bro. You cannot call them that. You have to respect them. Amen? And for the parents, enforce the rule in the family as partners. Di ba? Pag kayong anak, kunyari may ginawang kalokohan or parang may ginawang mali doon sa asawa mo, you have to be quick in reprimanding that. Suportahan mo yung asawa mo. It has to be a team game yan. Hindi pwedeng siya may diskarte, tapos meron ka rin, kaya mo na yan. Siya naman yung may kasalanan, bayaan mo na siyang manermon. Hindi ganun. Dapat, partners kayo. Di ba? Kung ikaw yung kung meron siyang isang utos na hindi sinunod, dapat ikaw na partner at nagalit siya, kailangan aanuhan mo din siya. Susuportahan mo siya na i-reprimand yung bata. Amen? That's how it should be. And parents, also, parents should be worthy of their children's belief. Anong ibig kong sabihin nito? Marami sa ating mga magulang, sinasabi natin, anak, dapat ganito ka, dapat gumising ka ng maaga, dapat mag-devotion ka, dapat magpe-pray ka lagi, dapat huwag kang gagawa ng masama. Pero kapatid, as parents, nakikita mo ba yung gusto mong ipagawa sa mga anak mo sa sarili mo? Silent kayo May gusto kang ipagawa sa anak mo. Anak, maging mabait ka, be a good example, read your Bible, pray. But do you see those things in you as a parent? Unless you do it, unless you're a good model, then they're not gonna follow that. They're not gonna listen to you kasi ikaw mismo hindi mo naman yun ginagawa. Amen ba? Don't expect a good behavior from your kid if you don't see that good behavior in yourself. Amen. Amen. Okay, sorry Kailangan Okay, let's go to number 3. Routine and boundaries provide security. Your children need guardrails. Okay. Routine, pag-usapan naman natin ang routine. Ano ba ang magandang routine, di ba? Children sa bahay, okay, syempre nag-establish tayo ng batas. At ang nag-establish ng batas sa bahay sino? Ang mga magulang. But of course, if you're gonna establish a rule in the house, kailangan mong sabihin yan sa mga anak mo. Huwag yung uuwi yung anak mo ng hating gabi. Di ba, bawal umuwi ng late, sabi. Papa, hindi mo naman sinabi kung anong oras yung late Di ba? Yung late pala sa'yo, 7 p.m. Di ba? You have to, if you're going to make rules in the house, kailangan clearly mo sa kanila sasabihin or ilalatag. Di ba? Amen? Children need clear guidelines and guardrails, okay, to thrive. You as a parent have to establish consistent routines.
and clear boundaries at home so that the children will feel secure and they will understand your expectations. Di ba? Kasi kung hindi mo yan may sasabi, hindi rin na mamimit yung expectation mo. Gaya nga lang sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Ano ba yung mga example na mga routine na dapat ginagawa na ng mga anak natin? Siyempre, magligpit ng pinagtulugan, ano pa, manalangin, mag-aral ng Biblia, matulog ng maaga, gumising ng maaga, maligo araw-araw at ugaliin magsipilyo. So mga practical stuff lang that dapat establish mo na rule to. Hindi mo pwedeng sabihin na dapat ginagawa mo na yan kasi expected yan sa'yo. Mga kapatid, hindi pwedeng ganun. Di ba? Pagka hindi mo sinabing ugaliin nilang mag-toothbrush, huwag mong asahan na mag-toothbrush yan. Kasi mga bata yan di ba? Minsan nakakalimutan nila or minsan ayaw lang nila kasi tinatamad, di ba? That's why you have to be clear, di ba? Sa mga batas mo sa bahay. Amen ba? Mag-exercise ka, kumain ka ng masustansya. Huwag puro chips, huwag puro fast food. And magkaroon ka ng study habit, no? So yun ang some of the routines, no? And may mga boundaries. Mga boundaries naman, yung mga limitasyon. Okay. Huwag muna mag-boyfriend o mag-girlfriend habang nag-aaral. Amen? Amen. Habang nag-aaral, huwag muna mag-boyfriend o mag-girlfriend. Mag-concentrate muna sa pag-aaral. O kaya naman, huwag kang magkaroon ng mahigit sa isang boyfriend or girlfriend. Totoo naman, di ba? Yan, di ba? Yan ang mga boundaries natin, no? Ano pa? Yung sinabi ko kanina, huwag uuwi ng late. Kung ang batas sa bahay, kailan alas 8 ng gabi, nasa bahay na. Kailangan yun ang masunod. Amen ba? Huwag kang kumain ng junk food, tsaka mga candy. Yan ang batas, di ba? Mga kapatid, we have to accept that children will be in places where they have to follow the rules. They will be in places like that, di ba? That's why teaching them to follow the rules at home will teach them to follow rules in other places. Amen. Breaking rules should have consequences. Okay? Why do you think children break rules? I can think of two reasons. Number one is they're testing their limit. Yung testing their limit, baby pa lang, na-develop na yan kunyari, naalala ko si Carlos nun, baby pa siya, nakaano siya dun sa mesa. May isang basong tubig. Ginaganon niya. Anak, huwag mong ilalaglag yan. Tapos, ginaganon pa rin niya, tinutulak niya hanggang sa dulo. Huwag mong lalong sinasaway mo, lalong natatawa siya, di ba? Tapos nung nalaglag, pinagalitan ko, iyak siya. Di ba? Kasi yung mga children, meron silang innate na gusto nilang i-test, hanggang saan ba ako? Hanggang saan ba ako dito sa mga magulang ko? Makakalusot. O hanggang saan ba nila ako papayagan? Meron silang ganun di ba? Number two, meron mga bata na talagang clueless lang. Ay, papa, nakalimutan ko. Diba? Sorry, nakalimutan. Nakalimutan lang. Kalimutan ko maligo. Diba? Pero bilang isang magulang, pagka meron kang in-establish na rule, kahit ano pang rason na sabihin sa'yo ng anak mo, it has to have a consequence na hindi natin papalagpasin. Children, nonetheless, our response to them, breaking the rules, must be the same no matter what the reason is. Amen? Nung bata pa kami ni Mick, wala pa kami mga lisensya, lagi namin tinatakas yung owner ni Papa. Kung saan-saan kami nakakarating, ewan ko yung mga bata ngayon, may mga lisensya na, ayaw pa rin magmaneho. Si Carlos, pipilitin mo pa magmaneho para lang, umupo dun sa Pero kami ni Mick, wala pang mga lisensya, naka-owner na kami, kung saan-saan na kami nakakarating. Ilan bang motor yung mga nahagip natin nun doon? Wala ka? Ako meron isa. Naka-Mio, tomboy. So, anyway, ganun, di ba? Pero nung pagbalik namin sa bahay, ayan na si Papa. Saan na naman kayo nagpunta? Di ba? Meron talagang katapat na pagalit yun.
Di ba? So kahit anong, pagka ang anak mo sumuway sa sinasabi mo, kahit ano pang reason niya, kahit magpakaawa pa siya, magpa-cute pa siya dyan, dapat may karampatang parusa. Amen. Yan ang i-establish po natin. Enforce boundaries early, so that way, you will not have a hard time when they grow up. Amen po ba? Sabi sa Romans 13 verse 1, let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Children should obey the laws because God put them there. Amen. Sino mang na mag-resist sa authority, you're also resisting God because God established authority. Amen? Okay. Thank you. Okay, let's go to number 4. Anong oras na po ba? Sige, bibilisan na lang po natin. Kalahati pa lang tayo. Bible and prayer should be present daily, not just during Sundays. Do you agree? Spiritual growth of our children to Sunday school teachers. Okay? Reading and learning the Bible, praying should be an everyday thing. It has to be part of our children's lifestyle. And it has to be part of your lifestyle. Amen po ba? The father should step up to be the spiritual leader of the homes. That's why in churches, we should always pray for the fathers, mga kapatid. That God will give them the strength and the courage to step up to this calling. Alam niyo mga kapatid, kahapon, meron kaming Bible study. Bible study to ng mga tatay. Pwede ko bang i-request yung mga ka-Bible study ko tumayo? Please lang. Ayan, si Rom, si Brother Rom, si Brother Clid, si Charles, nasan si Mike? Si Jason, yan, kasama rin yan eh. Tapos si Mike, meron pa, si Alan, yung kapatid. Alam niyo, thank you po mga kapatid, makakaupo na po yan. Congratulations pala by the way sa atin ha. 5 buwan na tayo nagpa-Bible study. Amen, di ba? Itong Bible study nito, puro mga tatay, no? Sina Rom, sina Charles, kasama ko yan sa football parents kami. Kasi yung mga anak namin, as you know, they play football. And matagal na kami magkakasama. Actually, we've already established a relationship, being friends. Di ba? And kahapon, as we are doing the Bible study, and naririnig ko si Rom magsalita, naririnig ko si Charles magsalita, I'm just amazed at how they've grown. Sabi ko, itong wala naman actually akong expectation dun sa, well, may expectation ako, pero hindi ko ina-expect na in such a short amount of time, they will be, magiging ganun yung faith nila. So, parang nung nagsasalita si Rom, nagsasalita si Mike, na-amaze ako, sabi ko, Lord, salamat Lord. Kasi itong mga tao na to binago mo. 'Di ba? Nung first day kami na nag-Bible study, sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa kanila, alam niyo mga kapatid, ang expectation ko naman sa inyo simple lang eh. Ang expectation ko sa inyo bilang mga ama, na ang pagpe-pray at ang pag-share ng salita ng Diyos, maging casual sa inyo, maging parte sa inyo. Kumbaga, pag pinag-pray kayo, mag-pray lang kayo sa mga anak nyo, sa mga Pagka pinag-share kayo ng salita ng Diyos, casual, walang hesitation. Ganun na expectation ko sa kanila. Kasi mga tatay kayo dapat ganun kayo. Alam mo ngayon mga kapatid, pagka meron kaming mga soccer game at kasama ko sila, kasama namin yung mga ibang tatay na hindi namin ka-Bible study, itong mga to, dapat sumama ka sa Bible study namin. Ganun sila mga kapatid. Imagine these fathers, I didn't expect this from them, but why are they like this all of a sudden? Kasi mga kapatid, since nag-Bible study kami, nakilala nila pa unti-unti ang Panginoon. And you know what? Nung nakilala nila ang Panginoon, na-prove nila na kasi kami mismo, meron kami, lalo na nung nagkabagyo, may isa kaming ka-Bible study na sobrang nasalanta talaga sila, yung negosyo nila. Sobrang naapektuhan talaga. Tapos sabi ko, sa kapatid na yun, alam mo kapatid, napag-aralan natin na si God tinetest niya ang faith mo. But you kapatid, nalaman mo na kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Alam mo, ang ganda ng response niya kasi hindi na siya para magreklamo. Kasi, alam mo, ako, kung dati yan, nagmura na ako or nagwala na ako, nainis na ako. Pero ngayon, iba eh. Kasi alam ko, God will provide.
I know that this is just a stage, that this is room for stepping up in my faith. Di ba? Meron akong, tapos yung mga ka-Bible study ko na yan, laging excited yan pumunta. Di ba? So, parang this is a miracle, mga kapatid. Itong mga bagay na to, we cannot, hindi natin pwedeng ikahon ang miracle sa nahati ang sea, umulan ng tinapay, di ba? Naging coke yung ilog. Hindi. But these small miracles, nagbago yung buhay, nagbago yung kanilang pananaw sa buhay dahil sa faith, dahil nakilala nila paunti-unti ang Diyos. This is a miracle. Di ba? Remember, kapatid, itong Rema started with the faith of only one person. But look at us now. Si Mamski, di ba? Kung hindi dahil sa faith ni Mamski, kung hindi dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon, may Rema ba? Wala, di ba? So imagine, kung lahat ng mga tatay magiging ganun, di ba? Magkakaroon ng impact talaga sa community, mga kapatid. It only takes one person. But what if all the dads here will have an impact in the community? Di ba? So parang sabi ko, ito ang simula. Ito ang simula ng isang bahay na magkakaroon ng children na magtitiwala sa adults. This is the house that will launch adults who will make an impact in the community. This is not just a house that will launch grown children. No. This is the house, this is the home that will launch children who will hold the Word of God and will spread it. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Amen? Before, I had a question, sabi ko, paano ba talaga maging Christ-like? Parang ang hirap kasi, Jesus set the standard. Madali bang ipantayan ang standard ni Jesus? Si Jesus yan eh. Diba? Parang kung ikaw bagong will I even be Christ-like even if until I die, diba? Paano ba mapapantayan ko ba yun? Baka kahit 3 lifetime, hindi ko mapapantayan maging Christ-like. But you know what? As I was reading my devotion, and as I was facilitating the Bible study, you can actually be Christ-like how? If you know a little about Jesus, about God, every time that you meet, yung konting nature niya, ma-reveal sa'yo kahit konting-konti lang, that is already one step to being Christ-like. You don't have to serve. Well, it's good if you serve, no? But it is not by your works. Diba? It is how God's nature is revealed in your life. That's how you become Christ-like, mga kapatid. That's why I encourage you, mga kapatid. Know God. How will you know God? Read the Bible. Or attend Bible studies. Parang Bible study na ganito. You have to hunger for the Word. If you want to be Christ-like, dapat yung nature ni God ma-reveal sa inyo kahit pa konti-konti lang. Doon sa aming lesson, doon sa Bible study, chapter 7 pa lang kami, pero ang dami nang na-reveal sa amin tungkol sa nature ni God. And yun, mga kapatid, yun lang yung mga pinangahawakan nila. Pero grabe na yung kumpiyansa nila sa Panginoon. Gusto mo ba magkaroon ng kumpiyansa sa Panginoon? Gusto mo ba? Do you want to have confidence in the Lord? Kahit anong circumstances na pinagdadaanan mo, do you want to have that? Know Him. Kilalanin mo ang Panginoon. Amen? Woo! Very good. So, Bible and prayer should be present daily. If your children see that you read your Bible, yung mga magulang, if they see that you pray for one another, yun yung culture na dadalihin niya. Kahit mag-move out na siya sa bahay nyo, you are confident na kahit anong culture pa siya mapapunta, he is like Daniel in Babylon. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Okay, number 5. Malapit na po tayo. Marriage takes the front seat. Meron ba dyan, Sam? Ayan, marriage takes the front seat. When you let your kids see the example of a strong marriage, when you put your marriage first, it doesn't make them feel less loved. Oh,
Baka iniisip kasi natin, pagka, tayo lang, parang nineneglect natin yung mga anak natin. But in fact, it's kabaliktaran yun. In fact, when your kids see that you give importance to marriage, amen, it gives them strength. It gives them security. Do you agree with me when I say that there is nothing more threatening to a child than the parents not getting along with each other? Alam mo, ang mga bata, hindi yan matatakot kung sinabi nung nanay, wala na tayong makain, wala na. Di ba? Or parang wala na tayong pambayad ng kuryente, yung internet natin mapuputol. Ayun, baka matakot yung mga kabataan, di ba? May putol na yung internet natin, no? Pero alam mo, kapatid, that is nothing compared to pag nakita ng mga bata na nagkakalabuan yung magulang. That is their greatest fear. Di ba? Parents not getting along, or pag nakatubad na lang, the parents want to separate, that is the greatest fear of the children. Kaya mga mag-asawa, I encourage you, di ba? Bigyan po natin ng importansya ang ating marriage. Pagka nagkaanak kasi tayo, there's a tendency that we put our marriage aside. Di ba? Tutok lang sa mga bata. But mga kapatid, that is not wrong. That is wrong pala. That is not wrong. That is wrong, di ba? Parents tend to focus on the children and they neglect the marriage. That's why I'm warning you. When you set your marriage aside for the next, 20 to 30 years, kasi tututo ka lang sa mga anak mo hanggang graduate ng college, after 20 years, when they move out, wala ka ng marriage na babalikan. Wala na. Kasi sinet aside mo yan for 20 years. Pag nagtinginan kayo, parang strangers na kayo. Di ba? There's no marriage to come back to. That's why parents, for the sake of your children, work on your marriage and make it your first priority. Di ba? And it gives your children an example to follow. Para pag sila na mismo ang nagkaroon ng asawa, they will also cherish, they will also give that first priority. They will give importance to marriage. Amen? And when the time comes that our children needs to move up, di ba? They need to move, mag-asawa na sila, and they need to move out, we know that our marriage is in a place where we can enjoy each other for the rest of our lives. Amen? So mga kapatid, lalo na yung mga tatay, kahit na matagal na kami ni Blanks, mag-asawa na kami for 20 years, di ba? But paminsan-minsan, sinusuyo ko pa rin siya. Kahit minsan, tinotoyo siya, di ba? Kasi ang toyo yan, paboritong ingredient yan ng mga nanay. Pero mga kapatid, buti na lang nag-CR siya. Mga kapatid, suyuin pa, pagka parang naiinis tayo sa mga asawa, let's go back to that day na nung tinignan natin sila kung paano tayo ka-in-love sa kanila. Yee! Kung saan natin sila dinala nung first date natin, sila nagbayad. Pero binayaran naman nung wala pa kasing GCash noon eh. Naiwan ko wallet ko, sorry mga style nyo. Style nyo, bulok. Di ba? Let's go back to that, Tapos, wag po natin ine-neglect ang ating mga spouses. Amen? Okay, malapit na po tayo. Number 6. Ito, mahalaga to. Good conversation and nutritious food served on the table. Good, when was the last time you and your family had a meal together? Sige nga. Kaninang umaga. Without cellphone. Wow, very good. Pero ngayon kasi nakikita ko na sa mga Christian families, no? Even Christian families, hindi na po kasi sabay-sabay kumain. O minsan naman, kahit sabay-sabay kumain, nakaganon sa cellphone. O, sino nakaka-relate dito? Taas kamay. O yan. Guilty tayo dyan, di ba? Minsan kasi kahit ikaw nagbabasa ka din ng mo. Kaya hindi mo tuloy masaway yung mga anak mo, no? We tend not to communicate with our children kasi, di ba? We are in the house but we are not present. Do you understand that? Kahit na nandun ka lang. Pero yung isip mo, wala sa bahay.
Di ba? Yun ang problema doon. Sometimes we don't know our children anymore. Meron akong pinuntahan na birthday party ng barkada ko. Tapos syempre, nagkita-kita kami. May mga anak na kami. Dala-dala kayong mga anak ko. Nakita ko siya. Oh, pare, may anak ka na pala. Oo, ito, ilang taon na tong pinaka-bunso mo? Mami, ilang taon na nga to? 6 years old na raw. 6 years old, ang pangalan mo? Hindi naman. Di ba? 6 years, parang sabi ko na ko, grabe, buti na lang, hindi ako yung una niyang tinanong. Hindi, pero ibig lang sabihin, di ba, minsan, masyado tayong preoccupied sa mga issues natin sa buhay. We don't take time to communicate to our children anymore. Di ba, lumalaki sila, hindi natin sila nakikilala, hindi natin nalalaman kung ano ang likes nila, hindi natin alam kung anong dislikes nila, hindi natin alam na may nanliligaw na pala sa kanila, sinagot na pala, break na pala. Di ba? Kumbaga, ang dami na palang seasons na pinagdaanan sa buhay. Hindi man lang tayo nakatunog. Di ba? So, yun ang problema. And sometimes, may mga panahon na yung mga anak natin, kailangan nila ng may makakausap. Di ba? Pero hindi ka nila malapitan kasi alam nila, parang tingin nila sa'yo, hindi ka naman interesado. Baka mabugahan lang sila pag sinabihan mo. And sometimes, we also tend to be like that. Why? Kasi nung mga kabataan natin, may mga kalokohan din tayo eh. Do you agree with me? And then, pag nakikipag-usap natin tayo sa mga anak natin, ayaw nating maungkat yun, na may kalokohan din tayo. Kaya, huwag na tayo mag-usap, baka ano pang masabi ko sa'yo. Di ba? Pero mga kapatid, bakit natin iniiwasan yun na masabi natin yung mga flaws natin sa kanila? Because they might not recognize us as authority anymore. Ganun ka rin pala, Papa eh. Baka mawala yung respeto. Pero mga kapatid, alam mo ba? Authority, you don't have to be flawless in order to have authority. You just have to be real. You just have to be authentic sa mga anak mo. Di ba? Pag sinabi sa'yo ng anak mo, Papa, pinapatawag ka sa school. Bakit? Kasi po, nahuli ako nangungopia sa exam. Di ba? Ikaw naman, anong magiging reaction mo? Ha? Nangungopia ka sa exam? Na para bang hindi mo ginawa yun noon. Di ba? Parang, nangopya ka talaga. Parang hindi ka pa makapaniwala. Di ba? For all you know, mga kapatid, ginather ng anak mo lahat ng lakas ng loob niya, lahat ng na pwedeng makuha, para lang sabihin sa'yo yun. Tapos ang gagawin mong reaction, ha, nangopya ka. Di ba? Pagka gano'n ang setup, mga kapatid, hindi na siya sa'yo magsasabi. But what if you are real to him? What if you really want to help him? Sabihin mo, alam mo anak, ginawa ko rin yan. You are being, ikaw rin mismo parang nagigikang, tawag dito, ina-admit mo rin na dumaan ka rin dun sa ganong pagkakamali. At ngayon, nag-uusap tayo so that hindi mo na ulit gagawin yon at malalaman mo na sa susunod kung ano yung consequences ng gagawin mo. What is the key here? You have to keep that communication open all the time. Di ba? Hanggat maaari, ikaw yung mag-reach out sa kanila. Huwag kang maging unapproachable pag sa mga ganong mga bagay. Amen ba? You have to reach out to your children. Amen? O yun. So you talk to your children, know their thoughts. Okay? Minsan, pag kumakain, sabi ko, habang kumakain kayo sa dinner, mag-usap kayo, walang cellphone. Sabihin mo, kumusta anak? Mag-usap kayo. Kunyari, anong nakita mo sa social media ngayon? Pwedeng ganun ang gawin mo. Anong nakita mo sa social media ngayon? Papa, ganito, yung naguhubad, ganun. That is actually an opportunity to teach them the Word of God, casually. Hindi parang set up na pastor. Pero nakita mo ba ganun, di ba? Ano sa tingin mo? Yung pwede mo, alam mo, nagulat ako isang beses, kumakain ako. Sumabay sa akin si Carlos, no? May kunento siya sa akin, Papa, yung kaklase ba niya yun? Or someone that he knows, nagpakamatay, tumalon sa ganito. Parang ganun. So parang medyo affected siya. Siguro, kilala niya yan. Or siguro nangyari malapit sa campus nila.
And then sinabi ko, o ano naman ang naramdaman mo? Siyempre, nalungkot. Gagawin mo ba yun? Sabi ko sa kanya. Kasi lately, napapagalitan ko eh. Gagawin mo ba yun? Eh ako naman, parang minaano ko lang. Gagawin mo ba yun? Kung kunwari, talagang pinagalitan kita, tapos down na down ka. Tapos nagulat ako sa sagot niya. Kasi, sinabi niya, hindi ko gagawin yun kasi yung gift sa akin ng Panginoon, yung life gift sa akin, I cannot take that. Nagulat ako sa kanya na kasi, at the same time, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi, Lord, He has matured. Di ba? Akala ko, tingin ko lang kay Carlos, bata lang, nagda-drums lang, parang ganun. Pero, alam mo, kahit hindi mo siya tinuturuan, pagka sa bahay nyo, ganun ang pinag-uusapan nyo, kala nyo walang naaano yan, pero na-absorb na yan yung pinag-uusapan nyo, di ba? That's why, sabi ko, buti na lang kinausap ko yung anak ko, di ba? At least nalaman ko kung nasa ang level na yung faith niya. And, I encourage you mga kapatid, wag po natin i-neglect na kausapin po yung ating mga anak, kahit mga bata pa yan. Try to know them, di ba? Kasi alam niyo ba, di ba nasabi ko sa inyo kanina, may rules and boundaries tayo. Alam niyo ba, unless you establish a good relationship with your sons, yung rules and boundaries mo, it will just be turned into rebellion. Bakit? Kamo? Kasi pagka mag-i-enforce ka ng isang rule, pero wala ka naman talagang relationship sa kanila, isipin lang nila yun parang nagmamahigpit lang. Pero kung merong relationship na nabuo, tutuparin nila yun eh. Anak, di ba? Anak mong lalaki, tutuparin nila yun kahit na nasa dating stage na sila. Kasi you establish that relationship. Palagay ko, yun dun sa Bible study namin, kaya naging fruitful din yun. Kasi before we even started that Bible study, we had a relationship first. Di ba? Kaya napakalaga, kapatid. If you want to have an effective, if you want to be an effective evangelist, kapatid, you have to focus on relationship first. You have to impart your life to that person. Hindi pwedeng, sabi kasi dito sa Bible hindi naman kayo, you never shared a beer or hindi man kayo nag-coffee, di ba? Wala lang. Kasi sabi ng Lord mag-share ka. No. You have to establish relationships first. Amen ba? And syempre, you serve nutritious food. Kailangan ng mga anak natin yan. Huwag puro chips. Huwag puro junk food, no? Huwag puro fast food. There's nothing like a freshly cooked food na isa-serve mo para pagsalu-saluhan nyo, di ba? And also, that is also a good venue na just have fun. Amen? Okay, number, ano na ba tayo? 7? Okay, yan. Love is spelled time. Okay. Spend time, lang naman ito is you spend time with your children, know their strengths, their weaknesses. Sometimes we might, mistake na you spending time with your children is hihahatid mo sila sa school, tapos ihatid mo kung may game sila, ihatid mo sila, no? Pwede rin yun, pero mas maganda siguro, when you say spend time, do things together. Okay, sa family namin, sa Blanca, ang nakikita ko na ginagawa namin is, dahil mahilig si Blanca mag-bowling, minsan, nagbo-bowling kami, di ba? Pero we do this activity together. Hindi yung spectator ka lang, di ba? Yun, ginagawa namin yun. And naisip ko, minsan siguro gusto ko rin mag-camping, di ba? Kasama sila. But find the time to do things together kasi pagka ginagawa nyo isang bagay together, nagkakaroon kayo ng bonding time, di ba? O yun. And play with your children, di ba? If you play, sabi dun sa mga research, when you play with your children, kunyari, lagi mo silang kinikiliti, nakikipaglaro ka sa kanila, it improves their cognitive, physical, social, and emotional well-being. Through play, they learn about the world and They learn about the world and they learn also about themselves. They learn skills they need for study, skills for work, relationships, such as confidence. Okay? At saka isa pa, tip ko lang dun sa pagka maghahanap kayo ng activity na gagawin nyo. No? Pag hindi mo kasi kilala yung anak mo, baka kung sabihin mo, tara anak, mag-coffee tayo. Kung mga lalaking mga bata yung anong pakialam nila sa coffee, di ba? Ikaw lang may gusto nun, di ba? Kung lalaki yung mga anak mo, mag-biking tayo, yan, gusto nila yan. Di ba? Pero, tara, magbasa tayong dyaryo. Hindi pwedeng ganun.
Hindi pwedeng ganon. Kailangan mag-isip ka ng bagay na mag-i-interest din sila. Di bali nang ikaw mag-adjust. Gusto nila magkarate, di magkarate ka din, di ba? Para mapagbigyan mo lang sila, para makapagbuo lang ng band. Amen? Nagets nyo ba? Yun. Lahat naman ng bagay, pag pinaglaanan mo ng time, di ba, nag-grow. Do you agree? Di ba? Kahit, oh, kahit sa pag-aaral, kahit sa pag-prepare ng word, di ba? Pagka if you really invested time on it, it will grow, it will flourish. Amen po ba? Ayan. So, love is spelled T-I-M-E, time. Okay. 11. Last na po tayo. Sorry po napatagal Ayan na. Number 8 and last. Launch adults, not grown children. They will never be children forever. Okay? Amen po ba? Ito, napakahalaga. Mga magulang, lalo ng mga nanay, don't do for your kids what they can do for themselves. Pag 5 taon yan, they can fix their bed na. Pag 8 taon yan, they can do the dishes. 12-year-old, they can do the laundry na. Di ba? A teenage son or daughter can already cook. Di ba? If they can do this, and if you know that they can do this, don't do this for them. Otherwise, you're raising a bonjing, malaking bata. Di ba? If you don't know, if your kids don't know how to do this, then you have to reflect. Anong pinaggagawa mo? Baka meron ka ng helicopter parenting. Lahat na lang ginagawa mo, nakatutok ka. O kaya mo ba, anak? Ako na. Huwag po tayong ganun, di ba? Let's give them the opportunity to learn things on their own. Di ba? Ngayon, bakit kaya lahat ng mga bata may cellphone? Actually, hindi naman para sa kanila yun eh. Aminin nyo para sa'yo yun. Kasi binibigyan mo sila ng cellphone para malaman mo kung nasaan na sila, anong ginagawa nila, para pag may kailangan sila, tatawag sila sa'yo, anong kailangan mo anak? Ganyan po tayo di ba? Dati, nung bata ako, ang gusto ko lang bike. Wala akong cellphone, walang pager, walang beeper, walang ganyan. Yung bike na yun, dadalhin ko kahit saan-saan, kung saan-saan ako nakakarating. Tapos si mama at si papa, sobrang nag-aalala na sa akin. But you know what? Every day I do that, every day I return sa bahay, okay lang ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasi mama, naflatan ako Naflatan ako, paano ka nakarating dito? Ginawan ko ng paraan. Fast forward to today, yung anak mo naflatan, Papa, flatan ako Rescue please. Di ba? Ano nangyayari? Yung anak mo, hindi na nila alam kung anong gagawin pag wala ka. Hindi na sila makapag-isip sa sarili nila. Do you agree? Ayan po ang nangyayari din. Pagka masyado tayong nakatutok, pabayaan mo lang sila. Ako nga, nung bata ako, na minsan, kala ni mama, nakidnap na ako. Kasi, nasa na, tinanong, wala ako. Diba? Tinanong ni mama doon sa tindahan, nakita mo si Chris? Opo, sumama po doon sa L300. Kasama ko ba si Mick nun? Si Mami? Sinakay kami sa L300 kasi may Bible study. Pero nag-aalala si mama, akala niya kinidnap na kami kasi, sinakay sa L300 yung anak ko. Yung pala, dinala lang kami dun sa Bible study kami. Tapos, pag kinabukasan naman, kasi noon dun sa bahay namin sa Maginhawa, mahirap yung tubig dun. Kaya yung tubig nirarasyon yung may kariton na ganun. Ang ugaling-ugali ko, sasama ako dun, mag-iigib. Sasakay ako dun sa ibabaw ng kariton. Pupunta kami sa malayo. Tapos gagabihin na kami. Hahanapin ako. Saan ka na naman nagpunta? Sumama ka na naman sa nag-iigib? Oo. Pero alam mo yun, she just lets me do things on my own. Di ba? Kung merong aberya, pinapabayaan niya, bahala ka na dyan, kaya mo na yan. Kahit nga kami nung nagda-drive ni Mick, ngayon, kung samahan ko si Carlos pag magda-drive siya, anak na, iliko mo na dyan. Talagang hindi ko siya mapayagan na mag-drive lang mag-isa kasi nag-aalala ako. Siguro na-develop na lang yun, overprotectiveness, no? Pero kami, nung si mama, meron pa lang kami student's license, kung saan-saan na kami, naalala mo, pinag-drive mo pa ako sa Subic nun. Nanginginig yung tuhod ko sa Subic, tapos ang biblis ng mga sasakyan. Pero pinabayaan lang niya ako, matuto ka. Kaya mo yan. Kaya rin ang mga anak natin.
Di ba? Huwag po tayong maging, overprotective. Put in mind that we are growing future adults, mga kapatid. Hindi tayo nagpapalaki ng bata, na bata siya hanggang sa lumaki. Nagpapalaki ka ng adult. Amen ba? Now, if that is your, ganun ang mindset mo, iba mo na tatratuhin yung mga anak mo. Di ba? Amen po ba? Don't take the opportunity of learning away from the kids. Di ba? Our role is to give them guidance through advice. Di ba? Sabi dun sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Bigyan po, wag din natin silang papabayaan, but bagkus, bigyan natin sila ng advice. Amen po ba? So, late, marami pa sana akong gustong share, pero 11 o'clock na. Mag-recap na lang po tayo. No? So, ito na po yon yung 8 strategies. Di ba? Amusement is not the highest priority. Parents call the shots. Routine and boundaries provide security. Bible and prayer should be present daily. Marriage takes a front seat in the family. Yan. Good conversation and nutritious food served on the table. Love is spelled T-I-M-E, and lunch adults, not grown children. So yun po ang... But, mga kapatid, gusto ko lang po as closing, no? Let us keep that culture, di ba? Kung gusto natin magsimula ang pagbabago, unahin natin, baguhin natin po ang kultura sa ating bahay. Di ba? Only when we establish that culture, can we begin raising godly children.